Ang nakaraan, nagtagumpay nga ang mga dwarf na magawa ang hot air balloon na pinapagawa ng ating bida. Kasabay noon ay tagumpay rin ang mga mersenaryo nito na gumamit ng mana. At sa per diem ay no choice na rin ang mga knight roon kundi ang magsanay dahil mamamatay sila pag huminto sila sa pagsasanay. Sabay-sabay na ang paghahanda na ginagawa ng ating bida, at nalalapit na talaga ang digmaan. Pagpapatuloy, tumalon mula rito. Ano ito? Isang kakaibang paraan para sabihin, dahil mamatay ka na rin lang, bilasan na natin. Nanginginig ang boses ni Alfoy sa takot. Ano? Bakit? Bakit tayo tatalon? Sa bilis ng pagbagsak nila, halos hindi na niya maidilat ang mga mata niya. Mahigpit siyang nakakapit sa basket, takot na baka sa isang iglap ay tumilapon siya. Tapos, kusang loob siyang tatalon. Baliw lang ang gagawa noon. Hindi siya tanga para gawin ang isang bagay na nakakakilabot. Ito ang nasa isipan ni Alfoy ngayon. Pero mabilis na nagsalita si Kaur, na parang wala na silang oras para magpaliwanag pa. Hindi mo masusukat ng tama kung gaano nakalayo ang lupa habang sakay ka rito. Kahit na iPad ama mo ang oras ng pagbigkas ng spell, kung sasabit tayo sa hangin, baka may mangyaring masama. Mas ligtas na gawin iyon sa labas. May katuturan ang sinabi niya. Kung sasabit sila sa basket habang bumabagsak, mas lalo lang silang mapapahamak. Sige, fine, pero kailangan bang ako lang ang tumalon? Baliw ka ba? Ako ang hahawak sa iyo at tatalon, kaya sundin mo lang ang sinasabi ko. Pagkatapos magsalita ni Kaur, agad niyang hinawakan ang bewang ni Alfoy at tumalon sila palabas ng basket. Isang napakalaking bangungot ang karanasan na iyon. Tumalon mula sa ganoong kataas na walang anumang safety gear, tanging ang kanilang katawan lang. Ang malakas na hangin ay humahampas sa kanilang katawan, at si Alfoy, ipinikit ng mahigpit ang mga mata niya at muling sumigaw. Ah, tulungan mo ako. Sigaw ng sigaw si Alfoy na parang batang takot na takot. Tumahimik ka, manahimik ka na, susungal-ngalan kita, susukitin ko ang distansya at sisinyasan kita. Sa sandaling gawin ko iyon, ibigay mo ang spell. Naintindihan mo, huwag kang mag-aalala. Hoy, huwag mo akong hawakan. Pagpupumiglas ni Alfoy, idinilat ni Kaur ng malaki ang mga mata niya at ipinukas ang isip niya. Wala nang puwang para sa pagkakamali. Ang pagbagsak mula sa napakalaking taas na iyon, kung saan lalo lang bumibilis ang pagbaba nila, kahit isang swordmaster ay hindi makakaligtas ng walang galos. Hindi nila kailangang maghintay hanggang sa malapit na silang bumagsak. Hanggat naabot nila ang taas na kaya niyang tiisin, sapat na iyon. Salamat sa kamakailang pagsasanay niya, bahagyang bumuti ang mga kakayahan niya. Sa isang makatwirang taas, kaya niyang balutan ang sarili niya ng mana at tiisin ang epekto. Kung sakaling lumala ang sitwasyon, handa siyang isakripisyo ang isang braso o dalawa. Habang papalapit sa lupa, lalo pang bumibilis ang pagbaba nila. Isang kindat lang at biglang liliit ang distansya nila sa lupa. Maingat na kinakalkala ang distansya, sumigaw si Kaur sa eksaktong sandali na naabot nila ang isang taas na kaya nilang mabuhay. Ngayon na, sigaw ng malakas ni Kaur. Si Alfoy, na mahigpit na nakapikit ang mga mata, ay agad na inunat ang mga kamay niya at pinakawala ng mana niya nang marinig niya ang senadoryas ni Kaur. Ibinuhos niya ang lahat ng mayroon siya. Simula nang matuto siya ng mahika, hindi pa niya naramdaman ang ganitong desperasyon sa isang spell. Nagiging mas mapanganib ang mahika kapag mas kaunti ang focus, ngunit bilang tagapagmana ng Crimson Flame Tower, nagtagumpay si Alfoy, na nakasalalay sa isang hibla ang kanyang buhay. Ang mga katawan ng dalawa, na bumabagsak, ay biglang huminto sa ere. Ang biglaang pagbabago sa puwersa ay nagdulot ng kalituhan sa kanilang mga katawan. Naramdaman nila na parang binasag ang kanilang ulo ng martilyo, at ang kanilang mga laman loob ay pinipilipit at dinudurog. Dahil hindi nila matiis ang sakit, pareho silang sumigaw. Ngunit mas maganda pa rin yun kaysa sa bumagsak sila sa lupa at madurog ang kanilang mga katawan ng lubusan. Muling pagbagsak, naramdaman ni Kaur na nagtagumpay sila, kaya inipon niya ang lahat ng mana niya ng buong lakas. Ang tanging natitira na lang ay gamitin ang sarili niyang katawan bilang panangga para sipsipin ang epekto ng pagbaba. Sapat na sana iyon, sabi ni Kaur sa sarili para hindi sila mamatay ni Alfoy sa tagpong ito. Sa halip, ang dalawang katawan ay muling umangat ng mabilis. Ano? Hoy, tumigil ka, baliw.
Si Alfoy, na labis ang gulat at takot, ay halos nawala na ang kontrol. Nakapikit siya sa buong oras at hindi niya alam kung gaano na sila kalayo sa lupa. Sa kanyang desperasyon na mabuhay, masyado niyang pinunan ang kanyang spell. Itigil mo iyan, tanga! Ang sigaw ni Kaor ang nagpabalik sa katinuan ni Alfoy, ngunit sa oras na iyon, umaangat na sila sa isang napakataas na lugar. Papasensya na, hindi ko makontrol, gumamit ako ng masyadong maraming kapangyarihan. Kalimutan mo na iyon, mag-focus ka, halos magtatagumpay na tayo, kaya susubukan ulit natin. Bibigyan kita ng Senadorias ulit. Pasensya na, wala na akong mana ngayon. Ano? Gumamit ako ng masyadong maraming mana kanina nang mag-cast ako, at ngayon ay naisagad ko na ang sarili ko ng sobra, hindi ko na kaya. Yumuko si Alfoy sa kahihiyan, habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Ang tono niya ay nagpapahiwatig na sumuko na siya sa buhay. Nagalit si Kaor, naiintindihan iyon, sinayang ng tanga ang kanilang nag-iisang pagkakataon. Tanga ka! Ang kailangan mo lang gawin ay umangat ng sapat lang para pabagalin ang bilis natin at pagkatapos ay huminto. Pasensya na, masyado akong kinabahan, pero at least hindi ako mamamatay ng mag-isa. Sabay tayo, hindi ka magiging malungkot, sabi ni Alfoy kay Kaor. Tumahimik ka, hindi ako mamamatay dito, inis na sabi ni Kaor sa kanyang kasama na nerbyoso. Nagngalit ang ngipin ni Kaor at humigpit ang kapit niya kay Alfoy. Lumaban ako sa impyerno para lang makarating dito. Kaka-master lang niya ng mana cultivation technique para sa ascension at swordsmanship. Ang mamatay dito ay napakalaking kawalang katarungan. Pero masyado na silang mataas ngayon. Kung bumagsak sila mula sa taas na ito, ang kanilang mga katawan ay madudurog. Kailangan niyang pumili, hayaan silang pareho na mamatay o magsugal sa pagliligtas ng kahit isa sa kanila. Sandaling isinaalang-alang ni Kaor ang paggamit kay Alfoy bilang unan para mabawasan ang kanyang pagbagsak, ngunit mabilis din niyang binaliwala ang ideya. Hindi ito dahil sa konsensya, si Alfoy ay masyadong mahina para magsilbing epektibong buffer. Kahit subukan niya, hindi makakaligtas si Alfoy sa epekto, at pareho pa rin silang mamamatay. Tanga, hindi man lang magamit ng maayos ang mahika, mas tanga ka pa kay Vanessa. Sabi nito kay Alfoy sa kanyang isipan. Habang sinasumpa si Alfoy sa kanyang isip, iniba ni Kaor ang posisyon niya. Kaya niyang palakasin ang katawan niya gamit ang mana. Nag-improve na ang mga kakayahan niya, kaya kung sipsipin niya ang epekto sa pamamagitan ng pagbagsak muna, baka sakaling makaligtas si Alfoy sa pamamagitan ng swerte. Hindi kailangang mamatay kaming dalawa. Sasamahan sana kita, pero kung may pagkakataon kang mabuhay, mabuhay ka. Baka tanga ka lang ngayon, pero baka mas may kapakipakinabang ka kaysa sa akin, sabi ni Kaor na handa na siyang mamatay at piliin na lang iligtas si Alfoy kaysa sa kanyang buhay. Nang magdesisyon siya, itinaas niya ang ulo niya at nakita ang mga taong tumatakbo patungo sa kanila sa malayo, pero anong magagawa nila? Wala rin silang paraan para harapin ang sitwasyon na ito. Nakita niya si Ghislaine, Belinda, at Gillian na nangunguna sa grupo. Tahimik na nagpaalam si Kaor sa kanila. Chief Butler, pasensya na sa pakikipag-away sa iyo araw-araw. Mabuhay ka ng maayos. Wala akong pera, pero may natirang alak sa kwarto ko. Ituring mo na lang na palem na handog ko sa iyo. Matanda, gusto kong makipagdulo ng maayos sa iyo, pero mukhang hindi na iyon mangyayari. Pero, alam mo naman na ako ang mananalo, di ba? Kamahalan, masaya akong kasama ka. Nagawa ko pang ang mapabuti ang mga kakayahan ko, pero ngayon ay mamamatay ako nang hindi man lang nagagamit ang mga ito. Nakakahiya, pero wala akong pagsisisi. Masaya naman ako sa sarili kong paraan na gagawin ngayon. Malapit na siyang bumagsak sa lupa at tuluyan siyang madudurog. Ipinikit ni Kaor ang mga mata niya. Isang luha ang damaloy sa sulok ng mata niya. Lola, magkikita na tayo sa lalong madaling panahon. Hindi pa tapos ang laban. Sa sandaling sumuko siya sa kanyang buhay at itinulak ang mana niya sa mga limitasyon nito para iligtas si Alfoy, malakas na umalingaw ang boses ni Ghislaine. Kaor, mag-relax ka, pigilin mo ang mana mo. Bakit? Para saan? Gusto mo lang akong mamatay. Bagaman naguguluhan, instinct na sinunod ni Kaor ang utos ni Ghislaine. Ang hindi mabilang na mga bogbog na natanggap niya sa pagsasanay ay nag-ukit ng tugon na ito sa kanyang katawan. Inunat ni Ghislaine ang kanyang kamay patungo sa kanila,
pinakawalan ang mga hibla ng mana. Sa bilis ng kanilang pagbagsak, hindi sapat ang ordinaryong lakas para mahuli sila. Sumabog ang kanyang third core ng sabay-sabay, ipinadaan ang maximum na kapangyarihan na kaya niyang tipunin para mahawakan ang dalawa. Ang mga hibla ng mana ay nagpumilit at naputol sa ilalim ng pressure. Gayunpaman, ang bilis ng kanilang pagbagsak ay kapansin-pansing bumaba. Kaur, itapon mo si Alfoy. Sa sandaling sumigaw si Ghislaine, walang pag-aalinlangang itinapon ni Kaur si Alfoy palayo. Gusto niya nang alisin siya mula pa sa simula, kaya wala man lang kahit kaunting pag-aatubili. Ang hayop na iyon ay talagang nararapat na mamatay, sabi nito sa kanyang isipan nang bumalik ito sa katinuan niya. Patuloy na naglabas si Ghislaine ng mana mula sa magkabilang kamay, lalo pang binabawasan ang bilis ng pagbagsak ni Kaur at Alfoy. Gillian, Belinda, sa sandaling nagsalita si Ghislaine, tumalon sa ere sina Gillian at Belinda. Nahuli ni Gillian si Kaur sa ere at agad niya itong ibinato patungo sa lupa para ikalat ang epekto. Bagang, tunog ng pagbasak ni Kaur. Og, matanda, ikaw, namimilipit na sambit ni Kaur kay Gillian. Sumigaw si Kaur sa sakit habang kumakalat sa buong katawan niya ang nakakawasak na shock. Ngumisi si Gillian at binalot ang kanyang mga binti ng mana, at ligtas na lumapag sa lupa. Gayunpaman, si Belinda, na siyang nang asiwa kay Alfoy, ay hindi ito nakaya ng kasing dali ni Gillian. Kilala si Alfoy sa pagiging mahina, na nakikipagkompetensya para sa titulong pinakamahina sa estate. Parang nasa level siya ng isang sunfish, kung ibabagsak niya ito sa lupa tulad ni Kaur, baka namatay ito agad. Bumantong hininga si Belinda sa pagkabigo, inagaw si Alfoy sa ere, at umikot ng ilang beses habang mahigpit siyang hawak. Pagkatapos na maalis ang ilang momentum, ligtas siyang lumapag sa lupa. Bumagsak si Alfoy at sumigaw sa kaligayahan. Bubuhay ako, nakaligtas ako, Chief Butler, salamat. Hahaha, buhay ako, tuwang-tuwang sigaw ni Alfoy. Hahaha, ang kamahalan ay talagang hindi basta-basta. Mahusay kayong lahat, masayang pasasalamat ni Alfoy dahil buhay pa siya. Si Kaur at Alfoy, na parehong nakahandusay sa lupa, ay sabay na humagalpak sa tawa. Pagkatapos makaligtas sa bingit ng kamatayan, kaya ganun na lamang ang kanilang kasiyahan. Bumantong hininga si Ghislaine bago lumapit sa dalawa at nagtanong, ayos lang ba kayong dalawa? Ano ang nangyari? Agad na itinuro ni Kaur at Alfoy ang isa't isa. Kasalanan nitong tanga na ta. Hindi man lang magamit ng maayos ang mahika. Sabi na paninisi ni Kaur kay Alfoy. Siya ang nagsabi na dapat pumunta muna tayo sa mas mataas na lugar. Ang hayop na iyan ay talagang masama. Tapos ako pa ang sisisihin, paninisi rin ni Alfoy kay Kaur. Habang nagbabangayan ang dalawa, namagitan si Ghislaine, pinakalma sila at pinakinggan ang kanilang kwento. Pagkatapos marinig ang buong kwento, umiling siya. Mukhang ang mas mataas na altitude ay masyadong mabigat para sa balon ng airship. Ang kombinasyon ng presyon ng hangin at init ay malamang na nagdulot ng pagbibigay ng tahi ng balon. Dahil lumampas sila sa napagkasunduang ligtas na altitude, hindi ito maaaring iugnay lamang sa isang depekto sa airship. Kaya ang dalawang tanga na ito ay nagdala ng panganib sa kanilang sarili. Kahit na, ang mga aksidente ay maaaring mangyari anumang oras at kahit saan. Dahil sa taas, ang isang solong aksidente ay maaaring maging banta sa buhay, kaya malinaw na kailangan ng karagdagang safety measures. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga dwarfs na nag-iinspeksyon sa bumagsak na airship ay nag-aatubiling lumapit. Ginawa nila ito ng may kumpiyansa, ngunit ang aksidente ay natural na nagpayanig sa kanila. Ano ang problema? Tanong ni Ghislaine. Well, hindi kami sigurado kung ang malakas na hangin sa mataas na lugar, o kung masyadong uminit ang hangin sa loob, pero sa anumang kaso, napunit ang tahi ng balon, at napunit din ang tela, magalang na sagot ni Galberek. Para sa isang taong mapag-away kapag pabor sa kanya ang mga bagay, ngayon ay kapansin-pansing magalang siya. Tumango si Ghislaine at nagpatuloy. Kinumpirma namin na gumagana ito ng maayos hanggang sa nilalayong altitude, pero mas maganda pa rin ang reinforcement. Gawin ang balon ng 3 layer ang kapal at takpan ang labas ng isang mesh net para sa dagdag na seguridad. Isipin din ang mga paraan para palakasin at siguruhin ang iba pang bahagi. Opo, naiintindihan.
Pagkatapos na atasan ng mga dwarfs na palakasin at gumawa ng karagdagang airships, sumulyap si Ghislaine sa paligid at kinausap ang mga nanunood. Well, nagkaroon ng maliit na aksidente, pero nakita ninyo na gumana ng maayos ang paglipad, di ba? Ang dalawang ito ang nagdulot ng problema sa pamamagitan ng pagtulak ng masyadong malayo at mataas na paglipad, pero hanggat pumunta ka sa isang makatwirang taas, ligtas ito. Kung may sino man na gustong sumakay sa susunod na test flight, ipaalam lang sa akin. Ngumiti ng awkward ang mga tao at umiling. Walang gustong lumapit sa isang bagay na ganoon kapanganib. Sa awkward na atmosphere, ang mga natapos na maglinis ay nagsimulang umalis isa-isa. Busy na sila sa kanilang sariling trabaho, at gumugol sila ng masyadong maraming oras sa panunood sa airship at sa sumunod na aksidente. Habang bumabalik si Claude sa kanyang opisina, casual siyang nakikipag-usap kay Wendy. Ang mga bagay na ginagawa ng mga dwarfs ay hindi palaging perpekto, di ba? Sa tingin mo ba, parang medyo mahinang klase ang nagawa nilang iyon, di ba? Sir Overseer, sandali lang. Baka ang lahat ng reputasyon tungkol sa mga dwarfs ay hype lang. Tulad ng, maliit kayo, pero at least mahusay kayo sa inyong mga kamay, parang ganun di ba? Isang paraan para pagandahin ang kanilang buong lahi kahit hindi naman, sabi ni Kaor. Hoy, huwag mo akong itulak. Maglakad tayo ng mas mabagal. Masakit ang mga binti ko. Sabi naman ni Wendy. Itinulak ni Wendy si Claude palayo at nagmamadaling umalis, ngunit narinig na ng mga dwarfs ang bawat piraso ng kanyang sarkastikong remarks. Nang marinig iyon ni Galberek, may kung anong kurot sa kanyang puso ang masakit niyang naramdaman. Paulit-ulit na kinagat ni Galberek ang labi niya. Ang unang likha na ginawa niya pagkatapos na dumating sa estate ay isang kabiguan. Totoo, si Kaor at Alfoy ay walang pag-iingat na itinulak ang airship sa mapanganib na taas, ngunit hindi may kakailan na dapat na nakita ng safety tests ang ganoong mga panganib. Para sa isang dwarven artisan, ito ay isang hindi mapapatawad, malalim na pagkakamali. Fair na. Magtatrabaho tayo sa buong gabi kung kailangan at gawin itong perpekto. Sa mga salita ni Galberek, tumanggaw ng matatag ang mga dwarfs. Hindi na lang ito tungkol sa pagtatapos ng trabaho, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng karangalan nilang mga dwarfs. Hindi masyadong sinaway ni Ghislaine ang mga dwarfs dahil naiintindihan niya ang kalikasan ng mga ito. Sa daan pabalik sa workshop, nagreklamo si Galberek habang sinisipa niya ang lupa. Tingnan mo ang lahat ng alikabok na ito. Kailangan nating magbuhos ng tubig dito. Hindi ba umuulan sa lugar na ito? Lahat ay dumi at alikabok. Ang panahon rito ngayon ay nararamdaman niyang hindi normal. Matagal nang hindi umuulan, ngunit walang sino man ang tila nagmamalasakit na parang hindi ito issue. Nang magtanong siya sa paligid, ang mga tao ay sumagot lamang na ang mga bagay ay bahagyang lumala ngunit hindi gaanong naiiba mula sa dati. Pero bakit patuloy na umiinit? Bilang isang taong sanay sa apoy at init, mas sensitibo si Galberek sa pagbabago ng panahon kaysa sa karamihan. Ang North ay dapat na malamig, ngunit sa halip, naramdaman ito na mainit at tuyo, halos parang disyerto. Alam niya na ang lupain ay malupit, ngunit tila mas masama ito ngayon kaysa sa unang dating niya. Nako, hindi ko alam kung paano nabubuhay ang mga tao dito. Pero kailangan ko na ring manirahan dito ngayon, tama ba? Kainis ayaw ko rito, sabi ni Galberek. Mula sa mainit at kaaya-ayang South, nahihirapan si Galberek na umangkop sa klima ng North. Pangit ang panahon, pangit ang trabaho. Ang lugar na ito ay basurahan lang. At ang overseer na iyon, pag naiisip ko siya, mas lalo siyang nakakainis. Ang mga reklamo ni Galberek ay nagpatuloy hanggang sa makarating sila sa workshop. Ang totoo, hindi ang panahon ang nakakaabala sa kanya ng husto, ito ay ang kirot ng pagkabigo sa airship. Walang ibang lugar na mapagbuhusan ng galit, ginamit niya ang panahon bilang isang maginhawang dahilan para maglabas ng sama ng loob. Habang nagrereklamo ang mga dwarfs at bumabalik sa trabaho sa airship, nakita ni Ghislaine ang mga nagpapahingang night at kinausap sila. Nakapagpahinga kayong lahat ng maayos, di ba? Simula ngayon, magsisimula tayo ng bagong pagsasanay. Wala nang masyadong oras. Nagulat ang mga knight. Gaano na ba katagal mula nang huli silang nagpahinga? At ngayon ay nagsasalita na naman siya tungkol sa karagdagang pagsasanay. Sa totoo lang, ayaw na nilang gawin ito.
Ang ilan sa mas matatapang ay itinaas ang mga kamay nila at sumigaw, ayos lang kami. Marami pa kaming oras. Ngumiti si Ghislaine at umiling. Hindi ako ayos. Wala tayong oras. Lahat, magtipon na. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako naging knight. Ang mga knight, na halos umiiyak, ay nag-aatubiling tumayo at nagtipon. Dahil bigat na ang kanilang katawan at pakiramdam sa mga hirap na pasan-pasan nila ngayon sa kamay ng ating bida. Hindi pa okay ang kanilang katawan pero ngayon, heto, tatayo na naman sila para magsanay. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.